Ito ang ikalawang season ng Monsters Buck Wild. Maaari ninyong hanapin ang unang season sa link sa ibaba ng description. Sa dulo ng huling video, sina Don at Bubbles ang unang pumasa sa entrance exam ng mga Diyos at natanggap ang isang scroll para sa pangunahing misyon, at doon ay natuklasan nila na may kaugnayan ito sa tunay na mundo. Habang pabalik si Don sa kanilang kampo, natagpuan niya si Jake na tinatawag siyang boss at nabigla si Don at niyakap siya ni Jake sabay sabi, na nawala ang kanilang kampo sa isang biglaang atake. Itinuro ni Bubbles ang kanilang kampo at napagtanto nilang nasa masamang kalagayan ito. Nagtataka si Don kung ano ang nangyari, kaya't inihatid sila ni Jake sa kanilang bagong tahanan na parang buong lungsod na ngayon. Mayroon pang larawang kinakatawan si Don sa tanyag na parke. Ipinahayag ni Jake na banihag sila ng mga manlalaro habang wala si Don, kaya't napilitan silang lumipat sa bagong kampo. Nagtaka si Don kung bakit naroon si Jake, kaya't ibinunyag ni Jake na matapos ang kanilang huling pagtatagpo, pinahintulutan siyang umalis ni Fatty subalit napagtanto niya na napakalakas pala ng mga kalansay, kaya siya sumama sa kanila. Tinawag niyang boss si Thalia at tinawag niyang big boss si Fatty, dahil siya ang boss niya at sa sandaling iyon, dumating si Bonnie at Fatty na may dalang kakaibang nilalang na tinatawag na May. Nakita itong cute ni Bubbles ngunit bigla itong lumapit kay Don at humawak sa kanyang ulo. Tinatawag siyang Don the Boss at ipinahayag ng boss na si Fatty na si May ay isa sa kanila, at iniutos ni Don kay Fatty na magbigay ng ulat. Ipinahayag ni Fatty kay Don na sila'y nakapagpabuti sa kanilang mga sarili gaya ng inaasahan, at naging kapaki-pakinabang si Jake sa pagudyok ng mga manlalaro sa kanilang mga trap para mapabilis ang pag-aani nila. Gayunpaman, silang lahat ay stuck sa antas na 60 dahil hindi sila makapasok sa pangunahing lungsod upang magpalit ng trabaho. Isang araw habang nagpapalakas sila ng kanilang kampo, napansin nila si May na nagmamasid sa kanila. Sinubukan ni Jake na hulihin siya ngunit agad itong tumakbo. May ideya si Fatty kung saan maglalagay sila ng pagkain upang akitin ang nilalang, iniwan nila ito sa lupa at sa huli ay lumitaw si May at kumain ng pagkain. Sinubukan ng dalawa na lumapit subalit biglang tumakbo si May at napagtanto ni Fatty na hindi sila makalapit sa kanya. Gayunpaman, bigla na lang sumugod si May sa kanila at ibinigay ang isang bulaklak, sabay sabing nais niyang makakuha pa ng pagkain at mula noon, naging bahagi na si May ng kanilang pamilya. Ipinakilala ni Fatty si May kay Don, at sinabi nitong makikita niya si Don matapos ang kanyang paligsahan at habang sila'y nag-uusap sa conference room, iniisip ni Don kung anong uri ng nilalang si May at nagtataka siya kung ito ba ay isang mutant. Dahil sa pagod na si Bubbles, siya'y nag-log off at tinanong ni Don si Fatty kung sino ang nagnakaw sa kanilang kampo, at napagtanto na ang may kagagawan nito ay isang manlalarong squirrel at lumalabas na sinusubukan nilang i-captured ang mga kalansay. Nagtataka ang kasama niya kung bakit hindi siya nagbabago ng anyo dahil sa tingin niya ay pangit ito. Ngunit sinabi ng squirrel na hindi sila dapat magbabase sa kanilang kaibahan habang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Papalapit na ang grupo ni Fatty sa kanila, subalit alam ni Bonnie na 3 beses na silang lamang sa level kaya't wala silang laban sa mga ito. Nag-opensa ang squirrel at umatake at nagtagumpay si Fatty na harangan ito ngunit siya ay walang kaya. Sinubukan ng mga kalansay na tumakas subalit ginamit ng babae ang mahika upang mahadlangan ang kanilang daan. At sinabi ng babae na sumama sila sa kanila at doon ay tinanong ni Fatty kung ano ang gusto nila, ngunit sinabi ng squirrel na siya isang monster hunter lamang na pumapatay sa mga kakaibang hayop. Sinubukan niyang umatake muli subalit bigla siyang nagulat nang tinamaan siya ng kidlat, at sinimulan siyang inatake ni May at kinilala ng babae si May bilang isang bihirang mutant na sanggol na may dark ability. Iniisip ng squirrel na hulihin ito para mapakinabangan. Sinubukan nilang atakihin si May ngunit agad itong nagulat sa kakaibang bilis at biglang nawala sa harap nila, sumuntok siya mula sa likod ng squirrel at nagdulot ng malalang pinsala rito. Nagumpisa ang babae na tumawa, alam na bihirang makita ang mga nilalang na may dark attributes kaya't nais niyang hulihin si May at doon ginamit niya ang kanyang huling kasanayan upang lumikha ng magic ball upang hulihin si May, subalit nagtagumpay si May na makatakas mula dito, nagtataka ang babae. Naghanda siyang umatake muli subalit inakala ng squirrel na tapos na ang lahat dahil sa tumakas na ang mga kalansay sa pamamagitan ng tunnel. Sumama si May dito at napagtanto nilang nagtagumpay silang ubusin ang oras habang sinasabi ni Fatty kay Jake na bantayan ang kanilang pag-alis.
Ngunit ipinakita ni Jake ang pag-aalala at sinabi kay Fatty na huwag mag-alala dahil manlalaro rin siya kaya't hindi siya dapat matakot, ngunit sinimulan ng babae na siya ay torturin, itinanong sa kanya kung saan pupunta ang mga kalansay. Ipinaliwanag ni Fatty na lumipat sila sa base ng mga vampira matapos ang pangyayaring iyon, at nagtataka si Don kung bakit wala ng vampira sa lugar. Inilahad ni Bonnie na pagkatapos ng kanyang paligsahan, maraming manlalaro ang nag-iisip na siya ang orihinal na isang vampira, kaya't inatake nila ang base ng mga vampira upang sila'y mahuli at magkaroon ng hayop na katulad niya bilang alaga. Dahil dito, unti-unti nang nawala ang mga vampira sa kanilang base at ini-report ni Bonnie na may talaan siya ng mga manlalaro na nagdudulot ng gulo sa kanila, at sinabi ni Don na kanyang aayusin ang lahat habang ipinaabot niya ang kanyang lokasyon kay Sisi at Yukio. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang maging mas malakas upang hindi sila apihin, subalit ipinaalala sa kanya ni Bonnie na hindi sila makapagpalit ng trabaho dahil sa hindi sila makapasok sa lungsod at wala ring maninilbihan sa kanila bilang alaga. Sinabi ni Don sa kanila na huwag silang mag-alala dahil narito na sina Sisi at Yukio. Napagtanto ni Don na si Sisi ay may pangatlong job promotion na sa trabaho, at tinanong niya kung paano niya ito nagawa. Ipinakita ni Sisi na siya ay nakapag-promote gamit ang mga prutas na nagbibigay karanasan, at nagulat si Don dahil napakamahal ng mga prutas na iyon. Tinanong ni Don sila tungkol sa takdang gawain na ibinigay niya sa kanila, kaya't iniabot ni Yukio ang disenyo ng hall para sa pagpapalit trabaho, habang ipinakita ni Sisi ang dokumento na kinakailangan para sa pag-recruit ng tauhan para sa change job. Ipinaliwanag ni Don na plano niyang ilipat ang hall para sa pagpapalit trabaho sa kanilang base, at nagsimula silang mag-set up at doon ay dumating ang estatwa para sa pagpapalit trabaho at dinala nila ito sa kanilang hall kung saan dadaan ang mga kalansay sa proseso ng pagpapalit trabaho. Natutunan natin na bawat pagpapalit trabaho ay nagbibigay sa kanila ng mga puntos na magagamit. Pinili ni Fatty na mag-focus sa kanyang depensa habang pina-improve ni Bonnie ang kanyang bilis. Ang pagpapalit trabaho ay nagbibigay daan sa isang lahi o rasyal na pag-evolve ngunit ito ay maaring gawin lamang sa loob ng mga magkatulad na lahi o rasyal, kaya't ang kanilang hitsura ay maaaring magbago ngunit ang hitsura ng kanilang mga kasunod ay mananatiling gaya pa rin. Natanggap niya ang ulat na ang mga manlalarong nagnakaw sa kanila ay bumalik, at naisip ni Don na tamang-tama ang oras ng kanilang pagbabalik. Nakikita natin ang dalawang manlalarong papalapit sa kanilang base habang pinag-uusapan kung paano nila inupahan ang isang kilalang gang ng mga hitman upang sila'y tulungan. Kaya't may tiwala silang magtatagumpay, subalit ini-message ng leader ng hitman ang Squirrel na hindi nila tutulungan ito dahil kulang ang binayad niya sa kanila. Tumatawa ang babae sabay sabi na sapat na silang dalawa, habang tinitingnan niya ng mataas ang mga kalansay. Dumating sila sa pintuan at ibinigay ng bantay ang senyales upang buksan ito. Tinanong ng Squirrel kung ano ang nangyayari, habang nakikita niya na naglalaro ng baraha sina May at Don, iniisip ng Squirrel na sinusubukan silang takutin ng mga kalansay kaya't sila'y sumalakay kay Don, subalit biglang nagsara ang pinto habang may mga kalansay na lumilitaw at nagtatapon ng mga armas sa kanila. Na-block nila ang atake subalit biglang may tatlong kalansay na lumitaw sa likuran nila at humarap sa kanila, nagsagupa sa kanila at itinaboy sila palabas at napagtanto ng mga manlalaro na sila'y nasa kahinaan, kaya't tumalon papalayo upang mag-attempt at mag-retreat subalit biglang dumating si Bonnie at Fatty na humawak sa babae. Nakatakas ang Squirrel kaso hindi nababahala si Don. Alam niyang malapit na siyang mahuli at doon ay pumunta siya kay Sisi at inihayag na nahuli niya ang isang bihirang alagang hayop at tinanong siya kung nais niya ito. Inilabas ng Squirrel ang isang larawan at naging interesado si Sisi, kaya't hiniling niya ang isang deposito at iniisip niya na magkakaroon na siya ng pondo para upahan ang mga hitman kaso bigla siyang sinuntok palayo ni Jing, ang kasamahan ni Sisi. Ipinakita ni Sisi na nandidiri siya sa kanyang mga ginagawa. Alam niyang sinusubukan nitong lukohin siya at habang ipinakita ng kanyang mga assistant ang larawan nila ni Sisi. Nalaman niya na kailangan niyang makatakas kaya't nag-log off siya, habang iniutos ni Sisi sa kanyang mga assistant na bantayan siya sakaling bumalik ito. Kinabukasan si Bubbles ay nag-login at nabasa niya ang mensahe ni Don na nagmumungkahi na sila ay magkita. Naglakad siya sa buong kampo kung saan nakita niya ang katawan ng Squirrel na nakatali sa haligi sa conference room. Inabisuhan ni Don si Fatty na siya ang magiging leader para sa academy kasama si May na iniisip na mayroon itong mas malaking potensyal kaysa sa kanilang lahat.
sabi niya sa mga kalansay na magtagumpay sa kanilang pangatlong pagpapalit trabaho at ang mga kasamahang itinuro ni Sisi ang makakatulong sa kanila. Nagpaalam sila sa isa't isa habang lumalapit si Bubbles kay Don, na sinasabing ang base ay mabilis na lumalaki at habang naglalakad sila, hiningi ni Bubbles si Don na kunan siya ng litrato dahil sa nasasabik siya sa buhay na dumating sa kanyang kampo. Sinabi ni Don na palaging maari siyang bumalik dahil palaging bukas ang pinto para sa kanya, habang ipinakita niya ang isang lugar kung saan inumpisahan ang konstruksyon para sa milk tea shop, at sinasabi na makakapag-inom sila doon pagbalik nila. Pumasok sila sa academy at binati sila ng lalaking tinatawag na Mint, at ipinakita sa kanila ang paligid doon ay itinanong ni Sisi kay Don kung bakit siya bumalik sa anyo ng vampira, kaya't ipinaliwanag niya na nais niyang ituring siyang vampira sa paaralan dahil ang mga kalansay ay may masama na reputasyon sa pag-atake sa mga manlalaro. Sinabi ni Mint sa kanila na ang akademya ay binubuo ng 6 na lumilipad na isla at ipinakita niya sa kanila, kung saan nila maaaring tapusin ang mga gawain sa paaralan para sa mga gantimpala. Inabisuhan niya sila na ang akademya ay isa sa mga pinakamahusay sa kanilang mundo, habang iniihatid sila sa puok ng pagsusulit, na sinasabi niyang titingnan ang kanilang pagkakasynchronize ng brainwave at ang kanilang bilis sa pagsagot. Una nang magtitake ng pagsusulit si Lee, at nagtaka si Bubbles kung bakit siya naruroon dahil sa ito'y natanggal na sa paligsahan, doon ay sinabi ni Mint na siya ay inirekomenda para sa pagpasok bago pa man ang paligsahan subalit sa akala ni Don ay baka may nag-ayos lang para sa kanya. Hinipon ni Ling ang mga bato na may mga inscription, at nilantad ang kanyang synchronization rate ng utak na nagpapakita ng pag-adapt ng kanyang katawan sa mundo, at ito ay 72%. Naiwasan niya ang mga bola na binato sa kanya at nakuha niya ang antas ng S+. Inakala ni Mint na si Ling ay napaka-impresibo at aabangan niya ang resulta ng iba. Sumunod naman si Sisi bilang susunod na magtitake ng pagsusulit at natuklasan natin na ang kanyang synchronization rate ay 70. Sa pagsulit ng reaksyon, doon ay tumalikod siya para hindi makita ang mga bola at namangha si Mint dahil sa ginawa niyang ito na iiwas sa atake na hindi tumitingin, subalit hindi niya naiwasan ang kahit isa sa mga bola, kaya't nakuha niya ang rank na D-. Ipinahayag ni Mint na ang kanyang mga resulta ay mababa, at inihayag ni Sisi na sinadya niyang tumalikod dahil ayaw niyang matamaan sa mukha. Sumunod naman agad si Jing na magaling na naiiwasan ang mga bola at nakuha niya ang S+ na marka. Si Don na ang sumunod na mag-take ng pagsusulit, na naalala ang kanyang synchronization rate noon na 80%, hinipo niya ang bato na may mga inscription, at biglang lumabas ang isang haligi ng liwanag. Naisip ng lahat kung ano ang nangyayari habang inilantad ang kanyang synchronization rate, na umabot ng 100 at nagsimulang tumawa si Don na iniisip na siya ang pinili, ngunit biglang sinampal siya ni Mint, sabay sabing lahat ng mga alaga ay may 100 na synchronization rate. Iniutos sa kanya na bumalik, at si Bubbles na ang sumunod na magpasa ng pagsusulit. Hinahawakan niya ang tablet na nagpapakita na ang kanyang synchronization rate ay 95% at ito ang pinakamataas na porsyento para sa taon na iyon. Napansin ito ni Ling at nagtataka kung paano ito naging posible. Mataas ang percent niya pero nang simulan ni Mint ang reaction test ay hindi nakaiwas si Bubbles kahit isang beses. Nadismaya si Mint at nagtataka kung ano ang problema sa mga top students kung saan sinabi sa kanya ng babae na ito ay dahil hindi siya nag-i-exercise. Dinala sila sa dorm ni Bubbles kung saan ibinunyag ni Mint na ang lugar ay maaaring magbago ayon sa kanyang imahinasyon, kaya mayroon ng lahat ng kanyang kailangan doon at habang si Don ay nag-e-enjoy ng kanyang tsaa ay ibinahagi ni Mint na may dorm din ang mga pets. Dinala niya ang lalaki sa lugar na ito kung saan napapaligiran sila ng maraming hayop at naalala ni Don ang mga alagang iniwan ng kanilang owners, kaya napakarami nila roon na dahilan kaya masikip ang kwarto. Habang isang fox na ang pangalan ay Crescent Moon ang dumating at nagtatanong kung saan ang dorm ng kanyang owner. Ibinigay ito ng lalaki sa kanya subalit umalis lang ito habang sinasabihan siya na maghanap ng pwesto na kanyang matutulugan sa silid. Hindi masaya si Don sa pagtrato sa kanila at sa puntong iyon ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Bubbles na kailangan nito ng tulong. Sinubukan ni Don na umalis ngunit napigilan siya ng isang barrier kung saan binahagi sa kanya ni Crescent Moon na hindi sila makakatakas hanggang sa sunduin sila ng kanilang owner. Kasabay nito ay biglang lumundag si May sa isang maliit na butas at nawasak ang harang mula sa labas. Pagtapos nito ay nagmadaling lumabas ang lalaki habang nagkakagulo rin ang iba pang mga pets para makatakas.
Kinabukasan ay gumising si Bubbles at lumabas para puntahan ang lalaki pero pagbukas niya ng pinto, nandoon si Mint na naghihintay sa kanya at nagsasabing nasama sa malaking gulo si Don. Pumunta siya sa opisina ng Vice Dean kung saan nakita niyang nakakulong sa barrier ang lalaki at si May. Pinagsabihan sila ng Vice Dean dahil sa paggawa ng gulo sa kanilang unang araw at sinasabing nagawa ni Don ang isang malaking pagkakamali kaya papaalisin sila sa akademya. Nakiusap sila na huwag tanggalin at pinahayag na handa silang tanggapin ang parusa at sa puntong iyon, pumasok si Sisi sa opisina at nakita niyang nakakulong si May kaya agad itong nag-alala para sa kanya. Nainis ang Vice Dean dahil biglang pumasok ang babae at walang paggalang ang kanyang ginawa. Inaalok ni Sisi na babayaran na lamang niya ang mga pinsala basta't palayain si May subalit tumanggi ang Vice Dean, sinabing kailangan nilang sundin ang mga alituntunin ng paaralan. Napag-alaman na ang mga pets ay nagdulot ng pinsala sa pasilidad ng eskwelahan at umatake pa sa mga guro, dito ay inaalok muli ni Sisi na magbabayad siya ng doble sa multa ngunit tinanggihan pa rin ito ng Vice Dean. Sinimulan nitong questionin ang mga prinsipyo ng babae at binigyan siya ng parusa na hindi ito pwedeng gumastos ng higit sa 1,000 ginto kada araw. Dahil dito ay naging miserable ang babae kasabay ng paghingi ng paumanhin ni Don para sa kanyang mga ginawa, sinubukan niyang ipaliwanag ang nangyari at pinahayag na nakatanggap siya ng mensahe mula kay Bubbles na humihingi ng tulong kaya niya iyon nagawa. Kinilala ng Vice Dean na maganda ang ugali ng lalaki kaya binasag niya ang barrier at inutusan na hanapin at kunin ang mga pets na nagkakalat sa eskwelahan. Tinanong ng lalaki kung ano ang gagawin kung pumasok ang mga alaga sa mga restricted na lugar. Dito ay binigyan siya ng pansamantalang akses sa buong eskwelahan maliban sa forbidden area. Gusto niyang malaman ang tungkol sa lugar ngunit lumabas muli ang kakaibang aura sa Vice Dean kaya nagmadali siyang tumakas kasama si Bubbles. Sinabing huhulihin nila ang mga alaga at kasabay nito ay lumitaw ang dean ng akademya at sinabi sa Vice Dean na talagang matalino si Don. Alam din ng dean na may kinalaman ito sa main quest kaya inutusan nito ang Vice Dean na bantayan ang lalaki. Sa kabilang dako tinanong ni Don si Bubbles tungkol sa mensaheng ipinadala nito at nalaman nila na bago matulog ang babae, may naramdaman siyang pumasok sa kanyang kwarto kaya nagpadala siya ng mensahe para humingi ng tulong. Lumapit sa kanya ang intruder at sinimulan niyang bugbugin ito pero nalaman niya na ang administrator pala ito ng dorm at nandun para sa surprise inspection, habang sa kabilang dako ay dumating sa akademya sina Bear Trap at Sue kung saan ang lugar ngayon ay puno ng mga hayop. Binati sila ni Mint pero napansin nila na wala siya sa magandang kalagayan at sinabi nito na dahil iyon kay Don. Nakita nila ang lalaki na nakikipaglaban sa isang kangaroo na nag-launch ng flying kick subalit sa huli ay nahuli pa rin. Tinanong siya ni Sue tungkol kina Bubbles at Sisi kung saan sinabi niyang malapit lang ang mga ito sa lugar. Pinakita na ang mga pamamaraan ni Bubbles ay primitibo kaya hindi siya masyadong magaling sa ginagawa niya. Sa kabilang banda ay madali lang para kina Sisi at Jing na mahuli ang mga pets gamit ang kanilang espesyal na armas. Matapos nito ay nagpatuloy sila Bear Trap sa kanilang mentor habang itinutuloy ng lalaki ang kanyang task. Sa kabilang banda ay sinabi ni Mint sa vice principal na inutusan daw ni Don ang mga alaga na sirain ang pet dorm at may organisasyon pa siya kasama ang mga ito. Iniisip ng babae na problema ito para sa kanila subalit tinawanan lang ito ng vice principal habang binabahagi na maayos naman ang lahat. Matapos nito ay nakita nila ang ilang mga player na nag-o-online na muli isa-isa at ang mga ito ang may-ari ng mga hayop. Nagtipon-tipon sila sa isang lugar habang hinihikayat ni Don ang mga ito na kunin na ang kanilang mga alaga. Sinasabihan niya rin ang mga owner na maglaan ng mas maraming oras para sa kanilang mga alaga, dahil nagnanais ang mga ito na muling makasama ang kanilang mga amo pag matagal silang naiiwan sa loob ng pet dorm. Dito ay namangha ang vice principal sapagkat naresolba ng lalaki ang problema sa loob ng maiksing panahon lamang. Sinabi niya kay Mint na 3 taon pa nitong makakasama si Don habang pinapaliwanag na ganun katagal bago matatapos ng lalaki ang kanyang ikatlong pagbabago ng trabaho bago umalis sa eskwelahan. Pagkatapos ng misyon ay nagkita-kita sila ni Bear Trap na binabahagi na ang mentor ng mechanics ay isang matandang lalaki na palaging nagpapahayag ng kakaibang mga bagay. Sa kabila nito ay iniisip niya na matututo pa rin sila dahil may malaking koleksyon ito ng iba't ibang libro. Kasabay nito ay napaisip din si Bubbles kung anong klaseng tao ang kanilang mentor habang patuloy sila sa pagpunta para makita ito. Nang makarating ay nakilala nila ang isang babae na nagngangalang Wong na nagbigay sa kanila ng pagkain.
Pinasalamatan nila ito habang inaakala na siya ang kanilang mentor pero inilahad ng babae na siya ay parte lamang ng nakaraang buhay ng kanilang mentor. Sumali sa usapan nila ang isang kakaibang babae at nalaman nila na siya ay isang 5-time job changer na nagngangalang Queen. Naguluhan sila dahil hindi nila alam kung sino siya kaya binatukan nito ang lalaki bilang parusa sa pag-ignore sa kanilang mentor. Binigyan siya ni Wong ng pagkain na agad niyang tinikman at sinasabi na masarap ito kung saan sinabi ni Don, na magaling na chef ang kanilang ate na si Wong pero nagalit si Queen dahil gusto niyang tawagin nila si Wong bilang kanilang senior fellow apprentice. Kasabay nito ay binanggit niya na huwag guluhin ang hierarchy pagtapos ay pinahayag nito na alam niya na responsable ang lalaki sa mga alagang nagkalat. Agad na sumagot ang binata at sinabi na naasikaso na niya ito ngunit ipinabatid sa kanya ng mentor na may 2 alaga pa na malaya. Nadidismaya ang babae dahil dapat ay naasikaso na niya ang mga ito bago siya nagtungo roon. Ipinakita nito sa kanila ang mga pets at pinaliwanag na ang isa ay tinatawag na Nether Ghost at ang isa pa ay si Crescent Moon. Alam ni Queen na mahirap silang hulihin kaya gusto niyang gawin ng lalaki ang misyon. Binahagi ni Wong sa kanila na sinusubukan siyang istorbohin noon ni Nether Ghost at kahit si Queen ay hindi siya nagawang hulihin. Ipinabatid ng mentor sa kanila ang special spells ni Nether Ghost na nagpapahirap sa paghuli sa nilalang at sinabi rin niya na si Crescent Moon ang pinakamalakas na alaga sa dorm. Pagtapos nito ay binanggit ng babae na magbibigay ito sa kanila ng ilang tips bago umalis at dinala sila sa isang open field kung saan inutos niya sa lalaki na atakihin siya. Sumugod ito sa mentor gamit ang lahat ng kanyang kakayahan pero mahusay nitong iniwasan ang mga atake at itinapon siya sa pamamagitan ng isang suntok. Itinuro ng babae sa kanila na mahalaga na manatiling kalmado upang masiyasat at makahanap ng pagkakataon na makaganti sa kalaban. Tumayo si Don at inilabas ang kanyang pinakamalakas na kasanayan at agad na pinayelo si Queen. Iniisip niyang nakamit na ang tagumpay pero biglang sinampal siya ng mentor na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Muling pinayo ng guro na huwag magpadala sa damdamin o magiging katulad sila ng lalaki. Inilahad nito na gumamit siya ng isang skill para tunawin ang yelo at binahagi na malalaman ito ng lalaki pagkatapos niyang magpalit ng trabaho sa ikatlong pagkakataon. Sinabi ng babae sa kanila na makakakuha sila ng isang skill point sa bawat pagpapalit ng trabaho, at maaari itong gamitin para itaas ang kanilang mga stat. Kasunod ay ipinakita nito na ginamit niya ang unang 3 skill points para sa lakas, pagkakaisa at pagbagsak, at gumawa ng isang atake na nagdulot ng pagkasira ng lupa at pagtapos ay pinayuhan si Bubbles na gamitin ang kanyang mga puntos para sa isang skill. Binanggit na may malaking potensyal ito dahil sa rate ng synchronization niya at baka magawa pang talunin siya nito balang araw. Samantala ay alam nito na may plano na si Bear Trap para sa kanyang mga puntos dahil inilahad nito na binura niya ang kanyang lumang account para lamang makalaro kasama ang asawa, dahil doon ay magsisimula siya ulit sa mga bagay na alam niya na. Kasabay nito ay humingi si Don ng payo sa kanyang ngunit sinuntok siya ng mentor at sinabi na ang kanyang pag-unlad ay nakadepende sa kanyang owner. Makalipas ang ilang araw ay natuklasan ni Bubbles na isa rin si Nether Ghost sa 5-time job changer, kung saan iniisip ni Don na kailangan nilang magtipon ng higit pang impormasyon bago siya mahuli. Naalala ni Bear Trap na kasama ang pet na ito sa ika-8 pangunahing story quest kung saan siya at ang kanyang owner ay nagdulot ng problema. Inilahad niya na iba ang pagnanasa nito at binahagi na inabala niya ang mga babaeng manlalaro noon at ang ganitong ugali ang dahilan ng kanyang pagkakulong. Nagtataka si Bear Trap kung bakit nawala ang owner ni Nether Ghost habang iniisip niyang hindi nila ito mahuhuli. Sa kabila noon ay pinagbigay alam ni Don at Bubbles na may nakahanda na silang plano para dito. Binihisan nila si Bear Trap bilang isang babae na nagdudulot sa kanya ng sobrang kahihiyan habang sinasabihan siya ni Sue na kumilos na parang babae. Ipinapakita niya ang kanyang husay sa pagganap na nagpapabilib sa kanila. Pero ito ay dahilan din ng pagduduwal ni Don dahil sa palagay niya ay hindi magiging epektibo ang kanilang pakana sa nakatakas na pet. Maya-maya ay bigla itong lumitaw sa likuran ni Bear Trap na kinagulat ni Don dahil gumana ang kanilang plano. Gusto ni Nether Ghost na makilala siya kaya binigyan siya nito ng rosas at sinabing maganda siya. Tinanggap ito ng oso habang iniisip kung gaano pa katagal bago mabuo ang kanilang bitag dahil hindi na niya kayang magpanggap. Sinabi ni Sisi na malapit nang matapos ang spell subalit napansin ni Nether Ghost na siya ay nahulog sa kanilang bitag. Binanggit nito na halos perpekto ang kanilang plano ngunit may isang detalye silang hindi napansin. Nagtataka ang lahat kung ano ito at iniisip na nagkamali sila sa paghahanda.
Sinabi ng nakatakas na pet na dahil ito sa hindi siya pinapayagang makahawak ng mga babae sa katawan nila pero nahawakan niya si Bear Trap, hinuli niya ang ghost at sinabihan ang mga kaibigan na tapusin na agad ang spell, kasabay nito ay inamin niya kay Nether Ghost na siya ay isang lalaki. Nagulat ang nilalang nang marinig ito pero hindi siya nag-alala at sinabing okay lang basta makasama siya. Dito ay natapos na nila ang bitag at ikinulong siya subalit sinabi ni Nether Ghost na pwede siyang umalis kung gusto niya. Sinubukan nitong tumakas subalit nabigo siya. Napansin niya na may tali na nakabalot sa kanyang katawan at nakita niya si Sisi na hawak ang banal na armas na kilala bilang Garden of Eden. Sa palagay niya ay sayang lang ang paggamit ng banal na armas sa kanya pero inilahad ng babae na hindi pa niya ito nagamit kaya sinubukan ito sa kanya. Gusto niyang yakapin si Sisi pero tinulak siya palayo ni Don at sinabihan si Bear Trap na siya na ang bahala rito. Pagtapos ay sinimulan nilang hanapin si Crescent Moon habang pinag-uusapan kung gaano ito kalakas, hindi pa siya kailanman natalo at mayroon pa siyang kakayahang lumikha ng mga ilusyon kaya mahirap siyang mahuli. Naalala ni Don na nakita niya ito sa pet dorm at sinabi ni Nether Ghost sa lalaki na alam niya kung saan ito matatagpuan, nagulat sila kung paano ito nakatakas at pinahayag ng nilalang na hindi siya mahuhuli ng kanilang tali. Nagtungo siya sa mga babae at humihiling ng halik mula sa kanila kaya inatake siya ni Bubbles at kinulong ito sa loob ng isang bula. Na-impress si Don sa kanyang pinagsamang skills ngunit madaling nakatakas ang pet mula sa bubble. Binahagi nito na kaya niyang i-assimilate ang mga elemento at ang divine weapon lang ang makakahuli muli sa kanya. Matapos ay nakaisip ang lalaki ng paraan kung paano ito mahuhuli at ibinahagi ang kanyang plano sa mga kaibigan. Nagdesisyon silang linlangin ang pet na ito at nagpatuloy na umalis na lang sa lugar. Nagtagumpay ang kanilang plano dahil nagtataka ang nilalang kung bakit bigla silang nag-iba ng galaw habang patuloy itong sumusunod kung saan sila patungo. At dito na rin natatapos ang ating recap. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.